ay si Kristong manunubos. Walang bayad, tubig ng buhay ay handog. Ay nag-aanyaya upang samahan sa ating pag-aaral sa banal na aklat. Tayo po'y manalangin. Ama, kung paano po ang aming nakitang nang si Maria Magdalena ay inyong kinabagan. Wala na pong oras na hindi naghahanap si Maria Magdalena upang kayo ay palaging makasama. Noon, Panginoon, hindi namin naunawaan ito. Subalit ngayong ikaw ay nabag sa amin. Yun din pala ang aming nararamdaman ngayon, na inaasahan namin na palagi kang nasa amin dahil paano kami mabubuhay kung wala ka. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Amen. Narito po ang ating kapatid. Kami po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos na noong una, bagamat hindi pa kami nagpakababa sa harapan ng Panginoon, pero kami po ay nagbabasa ng banal na aklat. Yan po ay aming inuunawa para aming malaman ang kagustuhan ng Diyos. Dahil po nabasa namin kailangan isuko ang buhay sa Panginoon, gayon nga po ang aming ginawa. Lahat ng bagay ay ipinapaubaya namin sa Kanya. Kung kami ay mayroong problemang pinansyal, sinasabi namin sa Kanya, nakakatanggap naman kami. Kung kami ay walang makain, humihingi kami sa Kanya. At kung kami ay mayroong karamdaman sa aming sarili, hinihingi namin sa Kanya ang kagalingan. Gumagaling naman kami. Yun ang aming nakikita, na ang Diyos ay tumutugon sa aming mga hinihingi sa Kanya. Kaya po lubos ang pagpupuri namin sa Panginoon. At inaangkin na ang Panginoong Jesucristo, Siya ang tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Pero nabasa po namin ipinasulat ng Diyos kay Isaias sa Isaias 55:8 na ang pamamaraan pala ng Diyos ay iba sa pamamaraan ng tao. Doon po namin nakita na ang ginagawa namin ay pamamaraan lamang pala ng tao at hindi ang pamamaraan ng Diyos. Dahil kung talagang tinatanggap namin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng sarili naming buhay, bakit kami nare-rebuke sa John 8:19 na sinasabi mismo ng ating Panginoon, kung kakilala ninyo ako, dapat din ninyong kilala ang aking Ama. Doon po kami nabagabag at nasaktan sa Kanyang sinabi, wala kaming magawa, kundi iyuko namin ang aming sarili na sa nakita ng ating Panginoon, yun pala ang tunay na pagpapaubaya sa Kanya. Kaya kasunod noon, Siya ay nagpakilala sa amin. At bagamat noon ay inaangkin at sinasabi namin kami ay born again na, pero sa harapan ng Panginoon, hindi pa pala. Dahil ang pagkakilala namin sa ating Panginoong Jesucristo ay galing lang sa tao o sa aming mga mangangaral, na ngayon ay nakita namin para pala makilala ang Panginoong Jesucristo ay nangangailangan ng isang himala, katulad ng pagkakilala sa Kanya ni Simon Pedro. Nang tanungin siya ng ating Panginoong Jesucristo kung sino siya, sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, hindi yan galing sa iyong laman at dugo, galing yan sa aking Ama na nasa langit. Hindi po ba ang ipinagkakaloob ng Diyos ay himala? Kaya ang pagkakilala ni Pedro sa ating Panginoong Jesucristo na galing sa Diyos, yun pala ay isang himala. At katulad ni Pedro, ngayon pa lang kami nakatanggap ng tunay na himala galing sa Diyos. Yun ang pagkakilala namin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon po ay hindi na kami nasasaway sa John 8:19. Dahil kung noon, kung hindi namin kayang sabihin kung sino ang nag-iisang Diyos
ni Abraham at ni Moises? At sino ang nag-iisang Diyos na sinasamba? Ni Pedro at ni Pablo. Nagliwanag na po sa amin ngayon. Muli kaming ginawa ng himala ng Panginoon. Bigla po kaming nagtaka sa aming sarili kung bakit biglang nag-iba ang aming pakiramdam sa hindi pala namin nalalaman. Kami ay pinagkalooban ng espiritual na buhay. Kung noon kami ay mayroon lamang isang buhay, yon ang aming physical na buhay. Pero ngayon, binigyan kami ng Diyos ng isa pang buhay. Ito ay ang espiritual na buhay na lubhang napakahalaga dahil sa espiritual na buhay pala, doon lamang pupwedeng makikipag-ugnayan ang Diyos sa tao. At dahil noon ay wala kaming espiritual na buhay, sa mata ng Diyos ay hindi man pala kami nakikipag-ugnayan sa Kanya o wala pala kaming ugnayan sa Kanya. Pero ngayon, dahil pinagkalooban kami ng espiritual na buhay, ito pala ang Kanyang gagamitin para kami ay magkaroon ng ugnayan sa Kanya, na maliwanag namang ipinasulat ng ating Panginoon sa 2 Korinto 5:17 na sinasabi, "Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago." At ngayon po ay lubos ang aming kagalakan. Alam po namin na batid ng Panginoon kung gaano namin kailangan ang Kanyang mga salita bilang pagkain ng kaluluwa na siyang nagbibigay kalakasan. Kaya ito pong oras na ito, alam din po namin na siya ang may kagustuhan upang tayo'y magkaipon-ipon, muling makinig sa Kanyang pagpapaliwanag tungkol sa Kanyang mga salita. Tayo po ngayon ay tatalakay na naman ng isang kahilingan na ipinadala sa pamamagitan ng text. Babasahin ko po sa inyo. Ano po ang spiritual mensahe ng Diyos sa mga pili niya? Sa Isaiah chapter 2, verse 12 to 22. Salamat, Kapatid General Trias, Cavite. Ito pong Isaiah 2:12 hanggang 22. Nagsalita nga dito ang ating Panginoon tungkol sa Kanyang kaarawan. At sinabi rin niya ang tungkol sa mga taong mapagpalalo. Ito po yung mga taong mapagmataas, na kung saan ay sinabi rin ng Diyos itong mga matataas na mga lugar, kagaya ng bundok at mga burol. At ipinagdiinan dito ng Panginoon ang kahambugan ng tao. At nabanggit din po rito na ang mga tao ay pupunta sa mga yungib ng malalaking bato. At dito po ay sinabi rin ng Panginoon na sa Kanyang kaarawan ay itatapon ng mga tao ang kanilang mga Diyos-Diyosan. At doon po sa huling bahagi, binanggit din ng Diyos na dapat layuan o iwasan ang mga tao na kung saan sa butas ng kanilang hilong nanggagaling ang kanilang hininga. Para po maunawaan natin kung paano pa lamang ipinasulat ng Panginoon, basahin po natin. Narito po ang Isaiah 2:12 hanggang 22. Sapagkat magkakaroon ng isang kaarawan ng Panginoon ng mga hukbo, sa lahat na palalo at mapagmataas, at sa lahat na nagmamataas at siyao'y mabababa, at sa lahat ng sedro, ng Lebano, na matayog at mataas, at sa lahat ng Ensena at Basan, at sa lahat ng matataas na bundok, at sa lahat ng mga burol na nangataas, at sa bawat matayog na muog, at sa bawat kutang na babakod, at sa lahat ng sasakyan dagat ng Tarsis, at sa lahat ng maligayang bagay. At ang kahambugan ng tao ay uutukin, at ang mga pagmamataas ng mga tao ay mabababa, at ang Panginoon mag-isa ay mabubunyi sa kaarawan na yon. At ang mga Diyos-Diyosan ay mapapawing lubos,
at ang mga tao ay magsisipasok sa mga yungib ng malalaking bato at sa puwang ng lupa sa harap ng kakilabutan sa Panginoon at sa kalwalat kamahalan. At ang mga tao ay magsisipasok sa mga yungib ng malalaking bato at sa mga puwang ng lupa sa harap ng kakilabutan sa Panginoon at sa kalwalan, pagkat siya'y bumangon upang yaniging may kapangyarihan ng lupa. Sa kaarawang iyon, ihahagis ng mga tao ang kanilang mga Diyos-Diyosang pilak at ang kanilang mga Diyos-Diyosang ginto na kanilang ginawa upang sambahin sa yungib ng mga bilig at mga paniki, upang pumasok sa mga puwang ng malalaking bato at sa mga bitak ng malaking bato at sa harap ng kakilabutan sa Panginoon at sa kalwalatian ng kanyang kamahalan, pagkasi bumangon upang yaniging may kapangyarihan ang lupa. Layuan ninyo ang tao na ang nga ay nasa kanyang mga butas ng ilong, sapagkat sa paaalagaan siya. Hindi po kaila sa inyo ng panahong hindi pa kami nagpakababa sa harapan ng Panginoon. Kami po ay nagbabasa ng banal na aklat. Dahil naniniwala kaming salita ng Diyos yan, at dapat malaman kung ano ang kanyang kagustuhan para ito ay masunod. Kaya inuunawa po namin ang bawat mabasa namin na kanyang mga salita. At sapagkat kami po ay lubos na naniniwala naman na ang aming mga mangangaral ay binigyan ng Diyos ng kakayahang magpaliwanag sa kanyang mga salita sa pamamagitan ng pag-aaral nila sa mga iba't ibang Bible schools at sa mga seminaryo. Kaya bawat paliwanag nila sa mga salita ng Diyos, siya po naming tinatanggap at pinapaniwalaan. Kaya kami po ngayon ay magbabahagi sa inyo ngayon kung ano ang kanilang ipinaliwanag tungkol po dito sa ating binasang Isaias, Kapitulo 2, versikulo 12 hanggang 22. Noon po ako'y nasa Iglesia Katolika Apostolika Romana, nang hindi ko pa nakikilala ang tunay na Jesucristo, ito pong talatang ito, buhat nung ako'y bata, mga 7 taon, nagsisimba na po ako, nakikinig ng misa, hanggang umabot po ako ng 30 taon, mahigit, hindi ko po narinig, ganun na lang ang aking kalungkutan. Maalaga po ang mga talatang nasa versikulong ito, nasa banal na aklat na ito. Bakit hindi nila ito binigyan ng paliwanag? Ako po ay galing sa mga Pentecostal Charismatic. Ito pong ating itinatanong sa Diyos ngayon ay hindi ko po natatandaan kanyang binanggit o pinangaral. Pero meron po akong natatandaan na kanyang binanggit dito sa Revelation 6:15 kung paano po ang pagkabanggit dito sa Isaiah. Ganyan po palang nakabanggit dito. Ganito po ang sinasabi, at ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya ay magsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. Ang tinutukoy po ng aming tagapagturo dito, dahil hindi sila nagpasakop sa ating Panginoong Jesucristo, darating ang oras, yun po ang sinasabi niya sa uling panahon, na kung darating ang Panginoon, ang sabi niya, tayo, masaya tayong sasalubong sa Panginoon at hindi tayo natatakot, pero yung hindi nagpakababa, ang sabi niya, hindi natin kasama, sila raw po ay tatago sa mga yungib na ayaw makita ang Panginoon dahil napakasakit sa kanila. Ito po ang aking natatandaan, itinuro ng aming tagapagturo. Ayon po sa aming kapatid na nanggaling po sa Oneness, kung paano po ang pinatutuon ng kapatid namin galing sa Pentecostal, ay ganun din po. Meron lamang pong pagbabago sa itinuro ng kanilang mangangaral, yung pong tinutukoy na nagmatas po dito, dahil po inaangkin po ng mga Oneness na one God believer po sila. Sa narinig po ninyo, ganyan po namin naunawaan ang mga salita ng Diyos. Ayon po sa paggamit ng aming sariling unawa
at lalong-lalo na po ayon sa ipinapaliwanag sa amin ng aming mga mangangaral. Pero nang kami naman po ay magpakababa na sa harapan ng Diyos, dito po namin nakita na noon pala kami ay nasa ilalim ng kanyang sumpa, dahil ayon po sa kanyang ipinasulat sa Jeremias 17:5 na ang sinumang taong nagdidepende o nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, tungkol po ito sa mga salita ng Diyos, siya ay sasailalim sa sumpa ng Panginoon. At maging yun po palang sinasabi naming aming sariling paniniwala ay hindi rin po pwede, dahil ipinasulat din ng Diyos ayon sa Kawikaan 3:5 na dapat magdepende lamang sa Diyos at hindi dapat magdepende sa sariling unawa. At hindi rin po namin po pwede palang gamitin ang aming sariling damdamin o anumang bagay na nakakataba ng puso para gawing batayan na iyon ang kagustuhan ng Panginoon, sapagkat ipinasulat din ng Diyos ayon sa Jeremias 17:9 na ang puso pala ang siyang pinakamandaraya sa lahat. Kaya kami po ay sa Diyos na nagdepende sa kanyang mga salita, sa kanya na kami humihingi ng paliwanag kung ano ba ang kanyang ibig sabihin dito sa kanyang ipinasulat sa banal na aklat. Kaya ito pong itinanong sa atin na Isaias 2:12-22. Kami po ay wala ring sariling paliwanag, kundi itatanong din po namin ito sa Panginoon. At alam po namin ng Diyos ay maghahayag sa atin sa pamagitan ng ipapadala niyang kapahayagan. Kaya kami po ay maghihintay sa Kanya, kung ano man ang Kanyang ibigay sa amin, siya lamang po naming ibabahagi sa inyo. Nang magpakilala po sa amin ng Panginoon, narito po, binigyan niya kami ng isang napakalaking kapahayagan. Tungkol po ito sa Kanyang mga salita, na ngayon ay nakikita namin na buhay, bagamat sinasabi rin po namin noon na buhay ang salita ng Diyos, pero ibang-iba sa ipinakita ng Panginoon ngayon, sapagkat mayroong mga ebidensyang ibinigay siya sa amin para ngayon po ay pwede naming isigaw sa buong mundo na buhay nga ang salita ng Diyos. Bagamat ang Diyos ay hindi nakikita sa mata, pero hindi po pwedeng ikaila na ang Diyos at ang kanyang salita ay iisa. Kaya ang kumakatawan sa Diyos ay ang mismong kanyang salita. At dito po, dahil ito ngang salita ng Diyos ang siyang kumakatawan sa Kanya, pwede namin siyang makausap, pwede kaming magtanong sa Kanya, at siya naman ay sumasagot sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Kaya ito rin po ang nakita ni David, kung paano niya pupurihin ng Diyos. Pinupuri po niya ang Panginoon sa Kanyang mga salita. Ito po ay isinulat niya sa awit 56:10. Kaya kung noon, ang aklat ni Isaias ay nangyari noon, at yung sa Apokalipsis naman ay mangyayari pa lamang sa darating na panahon. Pero ngayon, dahil buhay nga ang salita ng Diyos, kahit pala sa ating panahon ay buhay na buhay ito. At ang mga salita ng Diyos na yan, kaya ang mga salita ng Diyos, ang siyang ipinantatawag niya doon sa mga wala pa sa kanyang kawan pero handang magpakumbaba sa kanyang harapan. At ito ring kanyang mga salitang ito, ang siyang ipinakakain naman niya sa kanyang mga pinili na nasa kanyang kawan. Ito po ay ginagawa ng Diyos sa lahat ng panahon. At sa pamamagitan po niyan, doon namin naunawaan ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang sinalita. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Pero wag po nating kakalimutan, ito po'y lumabas mismo sa bibig ng ating Panginoon na ang kanyang mga salita ay pawang talinhaga. Ito nga kaya ang gusto niyang ipaalam sa atin tungkol dito sa hiniling sa Isaias 2:12-22. Babasa po tayo ngayon ng isang bersikulo at
siyang itatanong natin sa Panginoon. Isaiah 2:12. Sapagkat magkakaroon ng isang kaarawan ang Panginoon ng mga ukbo sa lahat ng palalo at mapagmataas at sa lahat na nagmamataas at siyo'y mabababa. Ang sabi nga dito, magkakaroon ng isang kaarawan ang Panginoon. Kapatid, kanina naibahagi mo, kaarawan ng Panginoon. Kapatid, napakalinaw nito noon sa atin. Ang naunawaan natin tungkol dito, ito ay ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At kagaya nga ng ibinahagi ng kapatid natin kanina, darating ang ating Panginoon sa lahat ng mga tao, mababa o mataas man. Yung mga mababa, swerte sila. Pero yung mga taong matataas o mapagmataas, matatakot. Pero tignan po natin ang paliwanag ng Diyos tungkol dito na ang Panginoong Hesukristo ang siyang salita, John 1:14. At ang katotohanan sa kanyang mga salita, ang nagpapahayag ay ang Panginoong Hesukristo, Marcos 4:34. Kung ganoon, ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon, ito ay ang pagdating ng kapahayagan ng Diyos sa kanyang salita o pagdating ng katotohanan sa kanyang mga salita. Dito po sa ating pinag-aralan, binabanggit po dito na ang araw pala ng Panginoon ng mga ukbo ay ang pagpapahayag sa katotohanan sa kanyang mga salita ng Panginoong Hesukristo mismo. Ngayon, sino po ba itong nabanggit niya ditong mga proud and lofty o mapagpalalo o mapagmataas? Kung magtatanong po tayo sa mga tao kung sino ba itong palalo at mapagmataas, lalong-lalo na ang tatanungin natin ay yung mga nakikita nating sila ay nasa mga simbahan bawat linggo at yung mga sumasali sa mga religious rallies at yung nakikita natin sa mga telebisyon na mangangaral at sino nga itong palalo at mapagmataas. Kung itatanong po ito siguro sa akin nung hindi pa ako nagpakababa sa harapan ng Panginoon, sasabihin ko, hindi ako palalo at mapagmataas. Ang katunayan nga niyan, bilang Katoliko, nagsisimba ako linggo-linggo. At kung anuman ang sinasabi at ipinag-uutos ng aking mangaral, sinusunod ko. Kaya hindi ako kasali dito sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na palalo at mapagmataas. Pero nang dumating ang kaarawan ng Diyos sa aking buhay, ito po yung katotohanan sa paliwanag ng Diyos sa kanyang mga salita. Nakita ko ang aking sarili. Ako pala ang tinutukoy niyang palalo at mapagmataas dahil napakalinaw naman niyang sinasabi ayon sa Jeremias 17:5 na hindi ako dapat magtiwala o magdepende sa aking kapwa-tao tungkol sa kanyang mga salita. Bakit sunod ako ng sunod sa ipinag-uutos sa akin ng aking mangangaral? Bakit ako nagdidepende sa kanya tungkol sa mga salita ng Diyos? At sa kabila ng sinabi ng Panginoon doon sa Kawikaan 3:5, hindi ako dapat manalig o magdepende sa aking sariling kaunawaan tungkol sa kanyang mga salita at sa Diyos lamang ako dapat magdepende. Bakit patuloy kong inuunawa ang salita ng Diyos? Yun pala ay isang pagmamalaki sa Kanya. At bakit ang sabi ng Panginoon sa Jeremias 17:9 na ang puso ang siyang pinakamandaraya sa lahat? Ako ay nagdidepende po kung ano ang nararamdaman kong masarap ng aking damdamin, kung ano ang nakakataba sa aking puso. Yon ang sinasabi kong kaloob ng Diyos. Yon ang aking batayan. Samantalang ito pala ang pinakamandaraya sa lahat. Hindi ba ako palalo at mapagmataas sa harapan ng Panginoon dahil palagi akong sumasalungat sa kanyang kagustuhan? Pero ito pong pangyayaring ito ay hindi ko nakita sa aking sarili. Noong ako'y nakikinig sa aking mga mangangaral
Ang katunayan nga po niyan, maging sa mga ngaral ng mga ibang sekta, nakikinig din po ako at nakikita ko naman na ang kanilang ipinangangaral, ito'y galing sa banal na aklat dahil binabasa po nila ang banal na aklat. Pero bakit hindi ko nakita ang aking sarili na ako'y palalo at mapagmataas? Maliban na lamang noong dumating sa akin ang kaarawan ng Panginoon o nang dumating sa akin ang katotohanan sa paliwanag ng Diyos sa kanyang mga salita, doon ko lamang nakita ang aking sarili na ako pala ay palalo at mapagmataas. At dito naman sa sinabi ng ating Panginoon, ibababa ko siya. Kung uunawain po natin ito, parang ang Diyos siya ang magbababa sa tao kahit ayaw ng tao. Meron pong ipinakita na isang demonstrasyon ang ating Panginoong Jesucristo. Yun pong pangyayari sa buhay ni Sakeo. Alam po nating lahat kung ano ang nangyari kay Sakeo. Nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, yun pala ang katumbas ng pagdating ng kaarawan ng Panginoon. At nang madatnan niya si Sakeo na nasa itaas ng puno, yun pala ang katumbas na nakita ni Sakeo ang kanyang sarili na siya ay palalo at may kataasan. Kaya inutusan siya ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, bumaba ka riyan. Yun pala ang katumbas ng sinabi ng Diyos dito na ibababa ko siya. Pero nakita po natin si Sakeo, desisyon ni Sakeo na bumaba doon sa puno. Kaya ang pagbaba ay mula kay Sakeo dahil si Sakeo mismo ang bumaba mula sa puno. Pero ang utos, ito ay galing kay Jesucristo. Ngayon po ay tutunghayan natin itong Isaiah 2, magmula 13 hanggang 16, kung saan nagsalita ng mga iba't ibang bagay ang Panginoon, katulad ng sedro ng Libano, ensina ng Basan, matataas na bundok at burol, mga matatayog na muog at kutang nababakod, ganoon din ang sasakyang dagat ng Tarsis. Alam po natin, ang tinutukoy ng Diyos dito ay hindi yung mga bagay na sinabi niya, kundi ang mga katangian nito na tumutukoy sa kataasan. Kung ang katangian ng taong palalo at mapagmataas ay inihalin tulad ng ating Panginoon, isa-isahin po natin kung bakit sila ang ibinigay na halimbawa ng Diyos. Ito pong sedro ng Libano, ito ay isang punong napakataas, diretso at matibay yung kanyang pagiging punong kahoy. At ganoon din po yung ensina ng Basan na ating pong nababasa sa English na Oaks of Basan. Ito po isa ring matuwid at mataas na punong kahoy na yung pagkakahoy niya ay napakatibay at maganda po silang tignan. Ganoon din po itong mataas na bundok. Ito po ay hayag na sa atin kung gaano kagandang tignan ng isang mataas na bundok. At iyan ay matibay din, mayroong katatagan. Yung mga burol na nangataas ang sabi rito, parang ito'y dating patag na biglang umumbok paitaas. Kaya sila ay mga burol na nangataas. At ganoon din po yung matayog na muog o mataas na tore. At ganoon din po yung kutang nababakod. Ito po isang pader na mataas at matibay na siyang kinuhang katangian ng Panginoon na inihalin tulad sa taong palalo at mapagmataas. At ganoon din po yung sasakyang dagat ng Tarsis. Ito po ay napakalaking mga sasakyang dagat na matatag at ito ay nauugnay sa Espanya. Alam po natin na sa istorya ng mundo, ang Espanya ay napabilang din
sa bansang makapangyarihan, kaya sila ay nananakop ng mga bansa. Ito pong binanggit ng Diyos na katangian ng taong palalo at mapagmataas. Ako po, katulad ng ibinahagi ko sa inyo noong hindi pa ako nagpakababa sa harapan ng ating Panginoon, hindi ko po ito nakikita sa aking sarili na ako'y katulad nitong mga sinabi niyang mapagmataas at nakikitang matibay, magandang tignan, dahil sinusunod ko po noon ang utos ng Santa Iglesia. Kaya hindi ako nagnanakaw, hindi ako nagsisinungaling. Alam po nila yan. At iyan din ang sinasabi ko sa mga tao. Subalit ang Diyos pala ay hindi nagdidepende kung ano ang iyong sasabihin, kundi tinitignan niya kung ano ang nilalaman ng iyong puso. Sa hindi ko po pala nalalaman itong mga katangiang binanggit ng Diyos na ito. Ito ang laman ng aking puso, na sa pagdating ng kaarawan ng Panginoon o pagdating ng katotohanan sa paliwanag ng Diyos sa kanyang mga salita sa aking buhay, ipinakita po ng Panginoon ang nilalaman ng aking puso, kaya doon ko po nakita ang aking sarili na talagang ako ay isang palalo at mapagmataas. At katulad ng iniutos ng Panginoong Hesukristo kay Sakeo, nang makita niyang siya ay nasa itaas ng puno, ang sabi niya, bumaba ka riyan. Ganyan ko po narinig sa aking buhay ang Diyos, na kailangan ko palang bumaba o magpakababa. At doon pa lamang nakita ng Diyos na nawala sa akin ang pagiging palalo at pagmamataas. At nagkaroon na po ng katuparan sa aking buhay itong ipinasulat ng Diyos sa Isaias 2:17. At ang kahambugan ng tao ay huhutukin, at ang mga pagmamataas ng mga tao ay mabababa, at ang Panginoon mag-isa ay mabubunyi sa kaarawang iyon. Ito pong kahambugan, kung babasahin po natin ito sa English ng King James Version, haughtiness ang nakasulat doon. Ito po ay ang taong walang nakikitang ibang tama kung hindi ang kanyang sarili lamang. Na kung titignan mo talagang napakasama, parang siya palagi ang panalo, sa kanya palagi ang tama. Ganyan nga po ang nakita ko sa aking sarili noon. Kaya yun ang ginawa ng Diyos. Hinutok niya ako at ako ay naging mababa sa kanyang harapan. Huwag po nating iisipin na ang tinutukoy ay patungkol sa mga tao sa politika, ekonomiya, at sa lipunan, at iba pang bagay. Kundi ito po ay patungkol sa kaligtasan. Bagamat mayroon po tayong nababasa sa Lumang Tipan tungkol sa mga hari na sa akala natin ito ay mga political kings. Pero sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, yan po ay nalantad dahil wala naman tayong nakita na nakialam ang ating Panginoong Hesukristo tungkol sa mga tao sa politika, sa ekonomiya at sa lipunan. Kundi nakatuon lahat ang kanyang sinasabi para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. At iyon pong mga nababasa nating hari sa Lumang Tipan, patunay lamang na ang salita ng Diyos ay talinhaga. At kasunod po ng pagbaba ng tao, ay mangyayari na sa kanya itong ipinasulat ng Diyos sa Isaias 2:18. Sa English po, ang pagkakasulat nito ay ganito: aalisin ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan. Kapatid, akala natin noon ang mga Diyos-Diyosan ay yung mga rebulto na nasa ating bahay. Pero sa kapahayagan ng Diyos, ang sinasabi pala niyang Diyos-Diyosan, ito yung mga ipinahayag niya sa atin doon sa Jeremias 17:5. Yun yung mga ating mangangaral
o pinuno na bawat sabihin nila ay sinusunod natin para silang Diyos na tinutupad natin ang bawat naisin nila. At yun ding sa Kawikaan 3:5, ang ating sariling mismo na parang Diyos na kung anuman ang sabihin, yun ang sinusunod natin. At ganoon din yung sa Jeremias 17:9, itong mismong damdamin natin, kung anuman ang kanyang idinidikta, yun ang sinusunod natin. Para ba siyang isang Diyos na ating sinusunod? Mapapawi lahat yan. Tatanggalin ng Diyos lahat yan. Pero hindi madaling gawin yan. Alam naman natin na ang tao ay mahina, subalit sa tulong ng Diyos, lahat ng bagay na yan ay mangyayari. Ang sabi nga ng Panginoon, kung sa tao ay imposible, sa Diyos ay posible. Ngayon po ay tutungo naman tayo dito sa Isaias 2:19. Ito po ay patungkol sa mga taong nanatiling palalo at mapagmataas. Sa madali pong salita, hindi nila tinanggap ang katotohanan sa mga salita ng Diyos. Basahin po natin. Isaias 2:19. At ang mga tao ay magsisipasok sa mga yungib ng malalaking bato at sa mga puwang ng lupa sa harap ng kakilabutan ng Panginoon at sa kalwalatian ng kanyang kamahalan pagkasi bumangon upang yaniging may kapangyarihan ang lupa. Ito pong ipinahayag ng Diyos kay Isaias sa Lumang Tipan. Ito ay naipahayag din kay Apostol Juan sa Bagong Tipan na ating pong mababasa sa Apokalipsis 6. Ito pong ipinahayag ng Diyos sa Lumang Tipan kay Isaias tungkol sa mga taong magtatago sa mga bato sa bundok. Ito ay naipahayag din ng Panginoon kay Apostol Juan. Dito po sa Apokalipsis 6 magmula 15 hanggang 17 na kung saan ay tinukoy pa ng Diyos kung ano ang katayuan ng mga taong magtatago sa mga bato sa bundok. Apokalipsis 6:15 hanggang 17. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsitago sa mga yungib, at sa mga bato sa mga bundok. At sinabi nila sa mga bundok at ang mga bato, mahulog kayo sa amin, kami inyong itago sa muka noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw, ang kanilang kagalitan, at sino ang makakatayo? Kung titignan po dito, parang nagsalita ang ating Panginoong Jesucristo patungkol sa mga tao sa politika, kagaya ng prinsipe, pangulong kapitan, at parang nagsalita rin ang ating Panginoon patungkol sa mga tao sa estado nila sa lipunan, kagaya ng mayaman, makapangyarihan, alipin, at laya. Pero iisa po ang nakikita ng Diyos sa kanila, ang kanilang pagiging palalo at mapagmataas. Dito po titignan natin yung ginawa nitong mga taong nanatiling naging palalo at mapagmataas. Sila ay nagtago sa mga butas ng mga bato. Nakalagay po rito mga bato. Ibig sabihin to mga malalaking bato na marami. Hindi lang iisa. Pero ang tanong po natin, bakit kaya may butas? Dahil doon sila nagtatago. Meron po tayong kapatid dito na isang civil engineer. Ibabahagi sa atin ang katangian ng mga bato kung bakit mayroong batong walang butas at mayroong batong mayroong butas. Sa amin pong practice sa engineering, yung pong batong ginagamit namin sa mga konkreto, na yung konkreto ginagawa sa pagtatayo ng mga tulay, ng mga bahay, ng mga building. Ang ginagamit lamang po naming bato ay yung mga solid rock na kung tawagin. Ito po ay nanggagaling pa sa mga bundok
bundok ng Montalban, bundok ng Angono. Ang kulay po nito, mga bluish kung tawagin namin. Hindi po kami gumagamit ng mga patay na bato. Ito po miski na wala kayo sa construction o sa engineering, yung pong sinasabing patay na bato na hindi namin ginagamit o reject, yun po ay may mga butas-butas. Hindi sila katulad nung ginagamit namin sa mga konkreto na solid, walang butas. Yung po, yung solid rock o solid na bato, yung po ay pasado at matibay. At yung patay na bato na may mga butas-butas, yung po ay bagsak sa testing namin, kaya hindi namin po ginagamit sa construction. Kung ganoon, itong pinagtaguang mga bato o malalaking mga bato nitong mga nanatiling palalo at mapagmataas sa harapan ng Diyos, kung titignan mo pala, dahil may mga butas yan, mga marurupok o hindi matitibay na bato, pwedeng sasabihing palsipikadong bato. Ayon po sa unang Korinto 10:4, sinasabi na ang malaking bato ay ang Panginoong Hesukristo. Siya ang sumisimbolo sa isang malaki, matibay at konkretong bato. Kung ganoon, yung mga taong palalo at mapagmataas, Hesukristo rin ang inaangkin dun sa batong pinagtataguan nila. Kaya lang, marupok siya dahil mayroong mga butas-butas kung saan sila nagtatago. Sa sandali pong ito, alam namin, bagamat sasabihin ng mga ibang tagapakinig natin na ang kanilang bato ay ang Panginoong Hesukristo, pero papatunayan po ng Diyos kung ano nga kayang malaking bato ang nasa kanila, kung ito nga ba ay tunay na bato o marupok na bato. Kayo pong nakikinig sa oras na ito, dahil hindi po natin po pwedeng hadlangan ng Panginoon. Ilalantad po niya kung anong klaseng bato ang inyong kinatatayuan. Ito ba'y yung matibay o mayroong mga butas-butas? Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo bilang tunay na malaking bato, John 8:19, kung kakilala ninyo ako, dapat din ninyong kakilala ang aking Ama. Nasa bato po ba ninyo yan o yan ay isang butas sa inyong bato? Ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga pinili, hindi ko kayo iiwan ng walang tagapayo, babalikan ko kayo. John 14:18. At kasunod po noon, sinabi naman ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 28:20, pangako niya sa kanyang mga pinili, hindi ko kayo iiwan hanggang sa katapusan ng mundo. Naniniwala po ba kayo na ang nagsalitang yan ay si Hesukristo na malaki at matibay na bato? Kung naniniwala po kayo, bakit po hinihintay pa ninyo ang ikalawang pagdating niya, samantalang sinabi niya, hindi ko kayo iiwanan hanggang sa katapusan ng mundo? Kailan po nangyari ang pangakong yan ng ating Panginoon? Doon po sa John 14:18, nangako ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang papel na Ama na siyang gumawa ng testamento at ipinangako ang kanyang sarili bilang mana. Siya pala ang dumating na banal na Espiritu sa araw ng Pentecost na tinanggap ng kanyang mga pinili. Kung ganoon, nandito na pala ang Panginoong Hesukristo at tama ang sinabi niya, hindi ko kayo iiwanan hanggang sa katapusan ng mundo. Alam po ninyo itong paglalantad ng Diyos tungkol sa malaking batong inaangkin ng mga tao. Hindi lang po ito dito sa radyo, maging doon po sa internet. Marami kaming pinapasukang mga website. Kapag dumarating sa kanila ang matibay at malaking bato,
nagdedepensa po yan. Pero kapag wala na silang may depensa, pinagsasara na nila kami dahil nagtatago na sila sa butas ng kanilang mga bato. At doon po sa ipinangako naman ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga pinili na hindi sila iiwan hanggang sa katapusan ng mundo. Ito pong tinatalakay natin na taong nakita niya na siya ay palalo at mapagmataas nang ito'y tanggapin sa kanyang sarili. Dumating sa kanya ang kaarawan ng Panginoon. Iyon ang katuparan ng pangako ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya. Hindi ko kayo iiwanan hanggang sa katapusan ng mundo. At yun po ang inaangkin namin sa oras na ito. Kaya kami po, hindi na namin hinihintay ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat dumating na po siya sa aming buhay. Ito po ay nangyari nang dumating ang kaarawan ng Panginoon sa aming buhay. Kaya hindi na po kami naghihintay sa Kanya dahil kasama na po namin siya. Dito po sa tinatalakay nating Isaias 2, magmula 12 hanggang 18, kung saan ito'y patungkol sa taong nakita niya sa kanyang sarili na siya nga pala ay naging palalo at naging mapagmataas sa harapan ng Diyos. Kaya siya ay nagpakababa. Kung meron po kayong oras, basahin po ninyo ang Mateo Kapitulo 24. Sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga pinili, yung mga tanda para sa kanyang ikalawang pagbabalik. At ang sabi pa niya, hindi lilipas ang henerasyong ito. Ang lahat ng palatandaang ibinigay ko sa inyo ay matutupad. Kaya nga nakita po natin sa panahon ng mga pinili ng ating Panginoon sa kanyang mga apostol at mga alagad, hindi nga lumipas ang kanilang henerasyon at dumating sa kanila ang ating Panginoong Jesucristo sa pormang banal na espiritu. Pero sa mga eskriba at mga pariseo ay hindi pa dumating sa kanila. Sa kapanahunan po natin ngayon, sino pa po ang naghihintay pa sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo? At kung ipagpapatuloy po natin ang pagbabasa dito sa Isaias 2, magmula 20 hanggang 21, narito po ang babala ng Panginoon tungkol sa mga taong patuloy na magmamatigas, patuloy na magiging palalo at mapagmataas sa harapan ng Diyos. Sila ay lalong magpapakasama. Basahin po natin muli kung ano ang kanilang gagawin. Kung tayo po ay magpapatuloy dito sa Isaias 2, versikulo 20 hanggang 21, ito po ay malaking babala ng Diyos tungkol sa mga taong mananatiling magiging palalo at mapagmataas sa kanyang harapan dahil sila pala ay lalong magiging masama o sila ay magpapakasama pa. Dahil dito po sa versikulo 20, gumawa na sila at nagdala ng mga Diyos-Diyosan na kanilang daladala sa pagpasok doon sa butas ng mga bato at inilagay pa doon yung kanilang mga Diyos-Diyosan para sambahin. At dito po sa versikulo 21, ang ginawa pa nila, sila ay lumabas at sila ay tumuntong doon sa ibabaw ng mga bato kung saan daladala yung kanilang Diyos-Diyosan. Pero yung marupok na bato pa rin, yun ang kanilang tinutuntungan. Sa mata ng Panginoon, sila ay lalong naging masama sa kanyang mga mata. Ito pong sinabi ng Diyos tungkol sa pilak at ginto. Hindi po ito literal dahil nalalaman natin na ang Diyos ay nagsasalita ng talinhaga. Ang kahulugan po pala nito, ito ay ang pagtingala nila sa kanilang kapwa-tao at pagtingala nila sa kanilang sarili. At gaano sila naging masama sa harapan ng Diyos nang sila ay tumungtong sa ibabaw ng bato. Kung noon po ay nandoon sila sa butas ng bato at nagtatago dahil natatakot nga sila sa katotohanan o sa
katotohanan sa paliwanag ng Diyos sa kanyang mga salita. Ang ginawa nila, lumabas sila at tumungtong doon sa ibabaw ng bato. Ibig sabihin, lumantad na sila. Hindi na sila nahiya. Sila ay lumantad para mangumbinsi sa mga tao. At dahil sila ay nasa itaas ng bato, ang inaasahan nila na sila ay titingalain at titignan ng mga tao. Kaya kung gaano sila kasama, ang sabi ng Panginoon sa Isaias 2:22, layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong, sapagkat sa ano pahahalagahan siya? Kung literal pong unawain ito, natural lang na ang tao ay humihinga sa kanyang ilong. Pero sa kapahayagan po ng Diyos, dahil ang hininga, yan ay simbolo ng buhay. Ang ating pong tinutukoy dito ay ang kaligtasan o espiritual na buhay. Hingang lumalabas sa kanilang ilong. Ibig sabihin, ang kanilang ikinabubuhay para sa espiritual ay galing lamang sa kanila. Tungkol po dito sa hiningang nasa kanyang mga butas ng ilong, meron pong ipinahayagan Diyos sa atin tungkol sa hininga na nanggagaling sa butas ng ilong. Pero ito ay nanggaling sa Panginoon. Ipinasulat po niya ito po ay nasa Genesis 2:7. Basahin po natin. Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at tiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng ininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Narinig po natin ang pinasulat ng Diyos. Ang kaluluwang may buhay, ang kanyang hininga ay galing sa Diyos. Bakit po itong taong ipinasulat sa Isaias 2:22? Doon sa kanyang ilong siya humihinga, hindi galing sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, layuan ninyo ang taong yan. Paano po natin makikita yan sa ating panahon ngayon? Sa ating pong panahon, itong paliwanag na katotohanan o katotohanan na paliwanag ng Diyos sa kanyang mga salita, ito ang nagbibigay buhay. Pero yun pong paliwanag sa salita ng Diyos na galing lamang sa tao o paliwanag ng tao sa mga salita ng Diyos, yun ang pinaiiwas ng Panginoon. Kung ang hiningang nanggagaling sa Diyos ay yung katotohanan na paliwanag ng Diyos sa kanyang mga salita na nagbibigay buhay, yun namang hiningang nanggagaling sa tao o sa ilong ng tao, ito yung paliwanag ng mga tao sa salita ng Diyos na nagbibigay ng kamatayan. Dito po sa dalawang klaseng taong ipinakita ng Diyos sa atin ngayon. Isang klaseng taong naging mabuti at isang klaseng taong naging masama. Ayon po sa nakasulat, ang masama ay lalong magpapakasama at ang mabuti ay lalong magpapakabuti. Noon po ang akala namin dyan ay physical na pag-uugali, pero ito pala ay espiritual na pag-uugali ayon sa ipinahayag ng Diyos. Espiritual na pag-uugali ayon sa kaligtasan at kapahamakan. Sa internet, pwede pa rin kayong magbasa ng mga articles natin doon. Website, www.purechristianity.org. Small letter lahat po yun at one word lang. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat dahil noon po ay inaangkin namin na kami ay hindi palalo at kami ay mapagkumbaba sa inyong harapan. Pero yun pala ay lumalabas lamang sa aming bibig. Dahil ang nilalaman ng aming puso, kami ay palalo at mapagmataas. Marami pong salamat at dumating ang kaarawan ninyo sa amin.
Kaya nakita namin ang aming sarili na tunay ngang palalo at mataas. Kaya sa pamamagitan po niyan, nang sabihin ninyong kami ay bumaba, katulad ng pagsasabi ninyo kay Sakeo, kami po ay nagpakababa sa inyong harapan. At nalalaman po namin na kung kami mananatiling mababa, dito po ninyo kami po pwedeng iligtas. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Di na ako papayag na mawawala pa sa katotohanan aking nalaman. Ngayong ako'y malaya na sa pagkakabilanggo sa maling katuruan kay payapa ng buhay. Ngayong kilala ko na ang tunay na Jesus, na siya ang Ama at banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, at pinili mo ako at itinurong landas tungo sa iyo. Salamat, Panginoon, at pinili mo ako at itinurong landas tungo sa